Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat mga kapanalig. Sa amang dako ng mundo kayo ngayon, naway patuloy kayong manalangin para sa mga kapatid natin na salanta, apektado ng pag-uulan at pagbabaha, lalong-lalo na dito sa Kamaynilaan at mga karatig na mga probinsya. Patuloy din po natin idalangin ang kaligtasan ng mga rescuers natin, mga government workers na responsable sa pagtulong sa mga kapatid nating nasalanta. Atin din pong dinadalangin lahat ng mga kapanalig nating may sakit, naway pagkalooban sila ng Diyos na kanilang kagalingan, sa tulong na rin ng mga panalangin ng ating mahal na pinagdiriwang ngayon, si Santa Maria Magdalena. At ngayon mga kapanalig, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligayan niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, may pahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi,
Sa higaan ang mahal ko'y hinahanap. Ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang langsangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas ng pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon, Pedro, at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala."
Lumingin siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kapanalig. Kahit po tayo inuulan, binabaha yung iba, naway nasa maayos kayo na kalagayan. At patuloy nga po natin idalangin lahat ng mga, una sa lahat, yung mga rescuers natin, yung mga government workers natin, yung mga agencies na responsible para sa pagsasaayos ng pagtulong at mga relief operations ng ating, para sa ating mga kapanalig na nasalanta. Mga kapanalig, dapat din kayong magalak sa araw na ito dahil sa isang babae. No? Kadalasan kasi alam natin, pag sa usaping simbahan, una kaagad natin naiisip, Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga lay ministers, mga sakristan. Pero kadalasan nakakaligtaan natin na may unang naging apostol doon sa mga apostol. No? The apostle to the apostles. Bakit? Dahil siya yung unang nagpamalita na muling nabuhay ang Panginoon. At sino po ito? Si Santa Maria Magdalena. No, alam kasi natin yung galing sa kanta na hindi naman tayo sigurado kung totoo, no? Hindi nga talaga totoo dahil ang pagkakakilala sa iba, lalo sa atin sa Pilipinas, na si Maria Magdalena ay isang babaeng mababa ang lipad, pero hindi po, no? Siya'y naging makasalanan, ngunit walang sinabi sa ating Biblia na siya'y babaeng mababa ang lipad. So dapat pong malinaw sa atin at dapat ipagpasalamat natin sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan dati, siya yung unang naglakas ng loob upang ipamalita at ipamahagi na muling nabuhay ang Panginoon. Kaya kung nandito lamang kayo yung sa inyong mga radyo, sa TV, sa internet, nais ko sana bigyang pugay natin lahat ng kababaihan. Ano? Tingnan mo nga dito ngayon yung mga lectors natin, kasama ko dito, puro babae. Gusto lagi magpahayag kahit galing yata ito sa mga lugar na medyo may baha pa, sa Commonwealth, sa Congressional Avenue, di ba? May mga binahang area, pero nandito, bakit? Parang Maria Magdalena. No? So salamat sa inyo mga kapatid namin, mga kapanalig naming kababaihan, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi namin matutunan ang tungkol kay Kristo. No, totoo naman, kasi kahit sa simbahan, kahit sa mga kapilya natin, nung bata pa tayo, unang nagturo sa atin maliban sa magulang ay mga katikista. At kadalasan sa mga katikista natin ay mga kababaihan. Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Nung bata nga po ako, bagong seminarista ako, palagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit po kaya, itong mga matatandang nanay ay palaging nasa simbahan, wala ba silang gagawin sa kanila? Palagi kong tanong niya, parang dito na lang lagi sa simbahan, anong meron dito? Dito lang ba masaya? Tanong ko lagi iyan. Pero nung bumibisita na kami sa mga bahay nila, masaya naman pala doon. May mga apo, may mga anak, maayos, may pensyon, may pagkain, binibigyan ng sustento ng mga anak, yung mga walang trabaho. Pero bakit laging nasa simbahan? Dahil sa galak at pagmamahal, tulad ng sinabi ng ating unang pagbasa mula sa awit ni Solomon. It takes a person to be in love, to truly actually,
even try to face difficulties. Si Maria Magdalena sa araw na ito sa ating ebanghelyo ay hindi naman ito pumunta doon sa libingan ni Jesus dahil hindi nakakatakot. Hindi naman siya pumunta doon dahil excited lang siyang makita kung anong nangyari kay Jesus. Kung hindi, punong-puno siya ng pagmamahal. Kasi it takes someone who is very much in love, tulad ng sinabi ng unang pagbasa, upang ikay maglakas loob na pumunta doon madaling araw pa lamang, di ba? Yung iba takot, yung mga disipulo takot, yung mga lalaki takot. Pero itong si Maria Magdalena ay napakatapang. Yung tapang na iyon kung walang pagmamahal ay kulang. Dahil maraming matapang, pero hindi nagmamahal. Pero salamat kay Maria Magdalena, dahil sa kanyang pagmamahal, mas naging totoo at nagkabuhay ang kanyang tapang. Kahapon lamang, habang nagbabasa ako bago ako natulog kagabi pala, nagbabasa ako ng kwento, sinasabi doon ng isang pari, bakit kaya maraming tao ang lumilipat ng ibang sekta? Bakit daw napakadami? Sinasabi ng iba, kasi masaya po doon, may kantahan, may sayawan, may pagbabahaginan. May pagbabahaginan, may kainan, dami daw ginagawa, at doon pa ginaganap sa mga lugar kung saan air condition, maliit na lugar, madaling puntahan, nasa mall o kahit saan. Pero sabi ng pari, what if mawawala ang lahat ng saya na iyon? Susunod ka pa ba kay Kristo? No? Because the devil, si Satanas ay magaling. Aakitin at aaliwin kanya at ilalayo kanya doon sa mukha ni Jesus. Di ba? Itong Eucharistia. Because the highest form of prayer, the highest form of sacrifice, ay itong pagmimisa na ginagawa natin. Kaya sabi ng pari, what if tanggalin ko yung sharing na iyon? What if mawala yung galak na iyon? What if mawala yung aircon na iyon sa inyong pagtitipon? Pupunta ka pa ba? At yun ang sinuong ni Maria Magdalena sa araw na ito. That's why it's very important to know that if you truly want to follow Christ, you would not mind, hindi mo iisipin at di bali na lang sa iyo kung ano man ang sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay nagmamahal ka sa ating Panginoong Jesus. Gumising ng maaga, suungin yung dilim, nakakatakot, at takot na baka makita siya ng mga sundalo ng mga panahong iyon, pero baliwala iyon kay Santa Maria Magdalena. Bakit? Dahil nagmamahal siya at nais niyang makita ang ating Panginoon. Nung linggo lamang, na napakinggan natin yung Ebanghelyo patungkol sa magkakapatid na si Maria at si Marta. Si Maria, nakaupong nakapakinig kay Jesus. Kayo po ba, kaya nyo nakaupong makapakinig kay Jesus? Or mas pipiliin ninyong maging abala sa ibang bagay na mahalaga din naman, pero hindi ang pinakamahalaga? Tandaan natin sinabi ni Jesus, mas pinili ni Maria ang pinakamahalaga or mas mahalaga. Maraming mahalaga, pero kung nagmamahal ka, dapat hindi na pinag-iisipan, hindi na pinagdedebatehan, hindi na pinagdidiskusyonan ang pagpunta upang makapakinig sa salita ng Diyos at makita ang ating Panginoong Jesus. Kasi sinabi ko nung nagmisa po ako noong linggo, sabi ko, marami kasi sa atin mga Katoliko, bago magsimba sa linggo, pinag-iisipan pa ng mabuti kung magsimba. Pero sabi ni Jesus, dapat piliin mo ang mas mahalaga. Mahalaga naman yung magtrabaho. Mahalaga naman yung maglinis ng bahay. Mahalaga naman yung maglaba. Pero bakit di mo gawin sa ibang oras kung saan hindi makakaabala sa pinakamahalaga na bagay sa iyong buhay? At yun ang ginawa ulit ni Maria Magdalena. Pwedeng si Maria Magdalena ay natulog na lang. Kasi yung mga lalaki doon nagtago na eh. Takot mahuli, takot patayin. Pero si Maria Magdalena, gumising ng maaga. Hindi nga natin alam kung natulog yun eh. Dahil gustong makita, yung mga babae talaga, sabik na sabik, makita ang Panginoon. At dahil sa pananabik at pagmamahal na iyon, nakilala natin at nalalaman natin na muling nabuhay si Jesus na siyang nagdala sa atin ng kaligtasan. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, naway makita natin ang kahalagahan ng presensya at naging kontribusyon ni Santa Maria Magdalena. Naway tayo din, hindi lang tayo yung tipong nananampalataya, naniniwala kay Jesus sa mga panahong masaya, sa mga panahong maayos, kundi sa mga panahong, kahit sa panahong hindi kaaya-aya, kulang lang tayo sa pagmamahal at kulang lang tayo sa pagpili sa mas mahalaga.
Dahil kapag natutunan natin iyon, pagmamahal at pagpili sa mas mahalaga, tiyak na kahit man anumang mangyari, hindi tayo mawawalay at hindi tayo makakalimot sa pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. Sa pamatnubay ni Santa Maria Magdalena at ang ating mahal na ina, naway patuloy tayong maging masigasig sa ating pananampalataya at naway patuloy tayong maging kawangis ni Kristo sa bawat taong makasalamuhan natin tulad kay Santa Maria Magdalena. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan sa pagtatagpo nila na Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisa na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita.
Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinag-aalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyis sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na si Santa Maria Magdalena, San Luis Maria ng Montfort, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito sa Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.